Inihayag ng isang psychologist na mahalagang maging compassionate at responsable ang lahat kaugnay ng nangyaring pamamaril ng isang grade 9 student sa Ateneo de Zamboanga University noong Martes, August 18 na kinasawi ng 2 katao kabilang ng mismong shooter. Sa panayam ng Bombo Rajikawan kay Dr. Dominic Agoot, isang registered psychologist, sinabi niyang napakasensitibo ng naturang usapin kaya kailangan maging maingat, mapanuri at empatiko ang publiko para sa mga biktima at pamilyang naapektuhan. Anya, bagamat may kalayaan ang lahat na maglabas ng saloobin at opinyon, mahalagang suriin muna kung ang ibabahaging pahayag ay makakasakit o makapagpapalala sa sitwasyon ng iba. Ayon pa kay Dr. Agoot, dapat ding iwasan ang sensationalize sa issue at ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon, maging ang mga larawan at video sa social media upang maiwasan ang traumatic effect nito sa komunidad, lalo na sa mga pamilya ng nasawi at ng sospek na kasalukuyang nasa gitna ng pagluluksa. Dagdag pa niya, maraming salik ang dapat isaalang-alang ukol sa naging motibo ng sospek sa pamamarila, ngunit posibleng may kaugnayan nito sa usapin ng mental health. Dahil dito minungkahin niyang paigtingin ng pamahalaan at ng buong komunidad ang pagpapalaganap ng mental health awareness, lalo na sa mga kabataan upang maiwasan ang pagkaulit ng ganitong trahedya. Nanawagan si Dr. Agoot sa mga magulang at guardian na patuloy na gabayan at bantayan ang mga pagbabago sa kilos o pag-uugali ng kanilang mga anak. Dahil laganap na ang paggamit ng social media sa mga kabataan, ipinapaalala niya sa mga magulang na maaari silang subaybayan ang mga post at aktibidad ng mga anak sa internet sapagkat madalas ditong naipapahayag ang kanilang mga pinagdadaanan, naiisip at saloobin. Ayon pa sa kanya, may mga pahiwatig o indirect ways ang mga kabataan sa pagsasabi ng kanilang mga balak tulad na lamang ng pagbibiro tungkol sa pagpapakamatay, pagpatay at iba pang reckless activities o sensitibong usapin na hindi dapat ginagawa sa sarili man o sa ibang tao. Binigyang diin pa niya na ang mga ganitong senyales ay kinakailangang tiyaking na subaybayan at natututukan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Dr. Dominic Agoot. Tayo, that's number one. Sa paraan ng pakikitungo natin at sa usapin ng ganitong klaseng sensitibong mga pangyayari sa ating lipunan. Sa pamamagitan po pa ng pagiging compassionate po natin, nagiging sensitibo po tayo sa nararamdaman. Kasi po naglipa na ngayon ang mga opinions. Sa totoo lang po, entitled naman po tayo sa ating mga opinions kung ano pong nais nating ipahayag kasi may freedom of the press, may freedom of the speech nga naman tayo. Pero kailangan po nating tandaan na ang ating freedom ay hindi siya absolute. So may mga bagay na kailangan po nating isaalang-alang at maging responsable po sana tayo, no? At ang isa pa po, iwasan po nating i-sensationalize ang ganitong mga usapin. Hindi po natin siya ginagawang normal na discussion lamang, ano? Sa bagamat ito ay nagko-contain ng mga sensitibong mga information, kailangan po natin sanang paigtingin, no? Yung ating pagiging makatao. Kasi nga po, sa ganitong klase ng mga insidente, sabi nga po natin, there is no lone culprit. Sa Radyo Bombo!